Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Check 1, 2. Kumusta po? Ako po si Dre. Kung titignan mo ako ngayon, ay iisipin mong normal lang ang buhay ko. Mahilig ako sa music, tambay sa social media at gaya ng ibang kabataan ay struggling din sa school noon. Pero may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko madalas ikwento sa mga bagong kakilala. Kasi sino ba namang maniniwala, hindi ba? Akala ng iba, sa pelikula lamang nangyayari, yung mga sumpa-sumpa o kulam. Pero sa pamilya namin naging parang ulam na lang namin sa araw-araw ang takot. Bago namatay si Papa, masaya kami. Simple lang, sa Antipolo kami nakatira. Yung tipong pagising mo, amoy mo yung hamog at sariwang hangin. Ang bahay namin doon ay hindi naman mansyon. Pero malaki ang compound, maraming puno, maraming sulok na pwedeng pagtaguan. Si Papa ang nagsisilbing pader namin. Siya ang tipo ng tatay na kahit pagod galing sa trabaho, makikipag-asaran pa sa amin. Siya rin ang tulay namin kay Lola, ang nanay niya. Noon okay naman ang lahat. Pag may birthday, nandun si Lola nagluluto ng pansit, nakikipagtawanan, walang bakas ng kahit na anong dilim. Pero nung mawala si Papa ay parang hinila rin paalis ang lahat ng kulay sa buhay namin. At doon na nga nagsimulang magbago ang lahat. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan yung pakiramdam nung unang beses kaming umuwi sa bahay matapos ang libing ni Papa. Alam mo yung pakiramdam na kahit na tirik ang araw sa labas, pagpasok mo sa pintuan ay parang may kung anong lamig na yayakap sa'yo. Hindi yung lamig na galing sa aircon, kundi yung lamig na parang galing sa loob ng sementeryo. Nasa third year high school ako noon, yung bag ko ang bigat-bigat. Pero mas mabigat yung nararamdaman ko habang naglalakad sa mahabang driveway ng compound namin. Dati pag uwi ko, maririnig ko kaagad ang boses ni Papa na nanonood ng balita o kaya naman ay nagkakarpentero sa likod. Ngayon, katahimikan lang na nakakarindi. Napansin ko kaagad ang pagbabago kay Lola. Isang hapon may 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Mula ng libing, dumaan ako sa tapat ng bahay niya kasi nga nasa isang compound lamang kami. Nakita ko siyang nakaupo, Papa Dudut. Nakita ko pa ay may tinitignan siya. Nakasuot siya ng itim na normal naman dahil nagluluksa pa. Pero ang kakaiba ay yung tingin niya. Lola, mano po, sabi ko. Lumapit ako para magmano pero bago ko mahawakan ang kamay niya. Binawi niya ito kaagad. Para bang napaso siya sa balat ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Yung mga mata niya na dati ay puno ng kislap. Pag nakikita kami ngayon ay parang 2 itim na butas na lamang. Walang emosyon, Papa Dudut. Galit, puot, hindi ko mabasa.
Pero alam ko na hindi na yon ng lola na nagluluto sa amin ng pansit. Umuwi ka na, Dre. Sabihin mo sa nanay mo, wag na siyang masyadong pakalat-kalat dito sa labas. Sabi niya sa boses na sobrang lamig at parang hindi niya kami kadugo. Naguluhan ako. Bakit po, La? May problema po ba? Hindi na siya sumagot. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay niya, sabay bagsak ng pinto. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng bahay niya, kinikilabutan kahit tirik ang araw. Pagpasok ko sa sarili naming bahay, nakita ko si Mama sa kusina, nakatulala siya sa harapan ng isang basong tubig. Ma, nakausap ko si Lola. Parang galit yata siya. Kwento ko. Huminga ng malalim si Mama. Hiya mo na, anak. Baka pagod lang yon. O baka hindi lang niya matanggap na alam mo na, wala na si Papa mo. Pero habang lumilipas sa mga araw ay naging mas malala ang panlalamig nila. Yung mga tito at tita ko sa side ni Papa, pag nakikita kami sa daan, lumilihis sila. Dati-rate sabay-sabay kaming naghahapunan pag weekends. Pero biglang naging parang may boundary ang bawat bahay sa loob ng compound. Parang may invisible na pader na tinayo sa pagitan namin at nila. Isang gabi bandang 6:00 ay nakita ko si Lola na may ibinubudbod na kung ano sa tapat ng gate namin. Mukhang asin na may halong itim na buhangin. Noong napansin niyang nakatingin ako sa bintana, tumigil siya at dahan-dahang tumingin sa akin. Ngumisi siya, isang ngisi na hindi para sa isang apo. Yung ngisi na para bang may alam siyang hindi ko alam. Ma, si Lola may ginagawa sa labas. Tawag ko kay Mama. Paglabas ni Mama, wala na si Lola. Pero ang naiwan sa semento ay yung kakaibang amoy. Amoy ng nabubulok na dahon at parang malansang dugo. Simula nung gabing yon ay hindi na kami nakatulog ng mahimbing. Doon nagsimulang mag-iba ang hangin sa Antipolo. Yung dating masayang compound ay naging parang kulungan na binabalot ng kung anong madilim na presensya. Tuwing gabi bago ako matulog, nararamdaman ko, Papa Dudut, ang mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ng labas. Para bang naghihintay lang na pumikit ako para tuluyan silang makapasok. At hindi ko alam na ang panlalamig na ito ni Lola at ang pamilya ni Papa ay simula pa lang ng isang giyera na hindi gagamitan ng baril o patalim, kundi ng mga dasal, sumpa at isang lumang Biblia na mahahati sa gitna. Samantala, dahil sa panlalamig ni Lola at yung kakaibang amoy sa labas ng gate namin, naging routine na namin ang mag-lock ng lahat ng pintuan at bintana bago pa mag-6 ng gabi. Isang gabi dahil siguro sa pagod sa eskwela at sa bigat ng nararamdaman sa bahay, maaga akong nakatulog. Pero hindi yun tulog na makakapagpahinga. Yun yung tulog na parang hinila ang kaluluwa mo sa ibang dimensyon. Bigla na lang nagising ako, o akala ko ay nagising ako sa gitna ng compound namin. Pero mali ang lahat. Ang langit ay hindi itim kundi kulay ube na may halong abo. Alam mo yung twilight o agaw dilim? Yun yung oras na hindi mo na alam kung saan nagtatapos ang anino at saan nagsisimula ang bagay. Ganon ang paligid. Ang kakaiba, wala ni isang dahon na gumagalaw kahit parang may malakas na hangin na kung naririnig sa malayo. Habang nakatayo ako doon ay biglang may tumunog. Isang mahinang humming. Noong una akala ko'y hangin lamang, pero habang tumatagal lumalakas ito. At hindi lang ito isang boses. May boses na parang matandang babae na galing sa kabilang kanto. May boses ng lalaki na malalim na parang galing sa ilalim ng lupa. At may boses ng bata na parang umiiyak habang nag-hum. Sabay-sabay sila pero hindi sila nagtutugma.
Para silang mga bubuyog sa loob ng tenga ko na hindi mo mapatay-patay. Nakakahilo, Dre. Yung tipong gusto mong takpan ng tenga mo. Pero kahit gawin mo yon, parang sa loob ng utak mo nang gagaling yung tunog. Sino yan? Sigaw ko sa panaginip pero walang sumasagot. Puro humming lang. Dahil sa takot. Tumingin ako sa bintana ng kwarto ko mula sa labas ng bakuran. Doon ko napansin na parang may nagbabago sa paligid ng bakod namin. Ang mga halaman na dati ay malago, sa panaginip ko ay tuyot at mukhang mga kamay na kalansay na gustong manghuli. At doon ko siya nakita sa tapat ng bakod. Nakalutang siya, Papa Dudut. Mga kalahating metro mula sa lupa. Suot niya ay purong itim na gown, hindi yung pang party kundi yung pang burol na luma. Ang pinaka nakakatakot ay yung belo niya. Alam mo yung belo na parang lambat o lace na ginagamit ng mga lola sa simbahan tuwing linggo. Ganon ang suot niya. Pero sobrang haba at itim na itim, Papa Dudut. Wala siyang muka o baka meron pero sa ilalim ng belo, puro itim na usok lang ang nakikita ko. Hindi siya naglalakad, parang tinatangay lamang siya ng hangin pero dahan-dahan siyang papunta sa pintuan ng kusina namin sa likod. Hoy, sino ka? Sigaw ko ulit pero parang walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Habang papalapit siya sa pintuan ay lalong lumalakas yung humming. Parang naging koro na sila ng mga mamamatay tao. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Yung tipong pati buto ko ay nanginginig na sa takot. Alam ko sa loob-loob ko kapag nakapasok ang babaeng yon sa kusina. May masamang mangyayari sa amin ni Mama at ng mga kapatid ko. Ang nakakakilabot pa habang lumalapit siya. Ang mga halaman na nadadaanan niya ay unti-unting nagiging abo. Parang dala-dala niya ang kamatayan sa bawat paglutang niya. Ang lamig na nararamdaman ko noong unang uwi namin pagkalibing kay Papa, multiplied by 10 yung nararamdaman ko sa ngayon. Bigla siyang huminto sa tapat mismo ng pintuan ng kusina. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay na parang buto na lamang na binalutan ng kulubot na balat. Akmang kakatok na siya o bubuksan ng pintuan nang maramdaman ko ang isang matinding pressure sa dibdib ko. Sa puntong yon ay parang may kung anong puwersa sa loob ko na nagsabing, Dre, lumaban ka. Doon ko na-realize na hindi ito basta-bastang panaginip. Ito ay isang atake. At kung hindi ako kikilos baka hindi na kami magising na pamilya sa totoong buhay. Samantala nakatayo lamang ako doon sa gitna ng bakuran. Nanonood habang yung itim na anyo ay malapit nang humawak sa doorknob ng pinto ng kusina namin. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw para gisingin si Mama. Pero yung paa ko, parang sementadong nakabaon sa lupa. Yung humming na naririnig ko kanina, nagbago ang tono. Naging parang bulong na mabilis na hindi ko maintindihan. Parang may kung anong ritual na silang ginagawa sa loob ng utak ko. Pero sa gitna ng matinding takot ay may biglang pumitik sa isipan ko. Hindi ko alam kung saan galing, siguro dahil lumaki kaming nagsisimba o dahil na rin sa depresyon. Pero biglang nag-flash sa utak ko yung mga Latin na dasal na naririnig ko sa mga lumang pelikula at sa simbahan. Bigla na lang bumuka ang bibig ko. Pater Noster, Ques, Kelis, Sanctifetur Nomen Tuum. Sa unang bigkas ko ay parang nabigla yung Black Lady. Napatigil siya sa paghawak sa pintuan. Tinuloy ko lang kahit na nanginginig ang boses ko. Ginawa ko siyang parang chant. Yung may tono, yung malalim. Habang chinachant ko yon ay parang naging physical yung bawat salita. Nakita ko kung paanong namilipit yung babae.
napahawak siya sa magkabilang gilid ng ulo niya. Tapos yung mahabang itim na belo niya, parang hinahampas ng malakas na hangin kahit na wala namang hangin sa paligid. Yung mga humming voices na kanina ay nakakarindi. Biglang naging parang mga sigaw ng nasasaktan. Parang nabibingi sila sa bawat latin na lumalabas sa bibig ko. Pero matigas siya, Papa Dudut. Kahit namimilipit na, pilit pa rin siyang lumalapit sa pintuan. Parang may magnet na humihila sa kanya papasok sa bahay namin. Doon ako nakagalaw. Tumakbo ako papasok sa bahay, dumiretso ako sa altar namin sa sala. Nandun yung lumang Biblia ni Papa. Yung makapal, luma na ang cover at medyo madilaw na ang mga pahina. Kinuha ko yon. Paghawak ko sa Biblia, naramdaman ko yung init na dumadaloy sa kamay ko. Para may hawak akong live wire pero hindi masakit. Tumakbo ako pabalik sa kusina at pagdating ko doon, kalahati na nung itim na anyo ang nasa loob ng pinto. Sobrang lapit na niya. Doon ko na-realize na wala siyang mga mata, puro lamang anino na kumikislot-kislot sa ilalim ng belo. Yung amoy na malansa at nabubulok na naramdaman ko sa labas ng gate noong nakarang araw mas matindi rito. Nakakasuka. Hindi ka pwedeng pumasok dito, sigaw ko. Tinapat ko ang Biblia sa kanya, parang shield. Sa isang iglap ay bumuga yung babae ng isang matinis na sigaw, hindi boses ng tao, parang tunog ng bakal na kinakaluskos sa semento. Biglang nagkaroon ng flash ng liwanag. Nakita ko kung paanong napaso yung itim na tela sa suot niya. Nagkaroon ng mga butas-butas na parang sinunog ng sigarilyo. Yung belo niya, unti-unti siyang napatras. Palayo sa pintuan, palayo sa akin, pero habang nangyayari yon, nararamdaman ko na parang nanginginig yung Biblia na hawak ko. Nagulat ako nung makita ko yung Biblia, biglang naghiwalay sa gitna. Literal na nahati ang spine nito, pero ang weird kahit hati na siya. Hindi siya nahulog. Nakalutang pa rin siya sa harapan ko, protektado pa rin ako. Yung babae naman ay parang unti-unting tinutupok ng apoy sa hindi nakikita. Sumisigaw siya habang lumalayo hanggang sa maging anino na lamang siya sa dilim ng compound at tuluyang maglaho. Hapong-hapo ako sa panaginip ko. Napaupo ako sa sahig habang hawak yung hating Biblia. Doon ko napansin na yung mga pahina ay parang naging abo na. Pero may isang parte na malinaw pa rin. Pagmulat ng mata ko sa totoong buhay, hingal na hingal ako. Agad akong bumangon at tumakbo sa sala. 2:00 na ng madaling araw. Pagbukas ko ng ilaw, natanaw kong nandun yung Biblia sa altar. Dahan-dahan kong nilapitan yung altar. Nanginginig yung tuhod ko. Parang anumang oras ay bibigay ako. Binuksan ko yung maliit na lamp sa tabi ng mga rebulto para mas makita ko ng malinaw. Doon ko nakumpirma na hindi ako nananaginip ng gising. Yung Biblia ni Papa, yung letter bound na family Bible namin na ilang dekada ng maayos ang pagkakatago, ay literal na nahati sa dalawa. Ang spine nito ay parang binalian ng buto. At ang pinaka-weird, yung mga gilid ng mga pahina kulay itim. Hindi yung itim na dumi kundi itim na parang dumaan sa apoy. Sinubukan kong amuyin yung Biblia. Amoy abo siya na may halong amoy ng asupre. Yung amoy na parang nanggaling sa paputok na bagong putok. Pero may halong amoy ng nabubulok na karne. Yun mismo yung amoy na kasama nung itim na anyo sa panaginip ko. Dre, anong ginagawa mo dyan? Halos mapatalon ako sa gulat. Si Mama pala nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya, nakapangbahay lang at mukhang naalimpungatan. Ma, tingnan niyo po yung Biblia, sabi ko.
Halos pabulong na lamang kasi parang may nakabara sa lalamunan ko. Lumapit si mama. Nung makita niya yung kalagayan ng Biblia, nakita ko kung paanong namutla ang mukha niya. Hinawakan niya ang dibdib niya at napasandal sa pader. Diyos ko, ano to? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Mula sa agaw dilim na ng langit sa panaginip ko, yung mga naghaham na boses na nakakabingi hanggang sa paglutang ng babaeng nakabelo papasok sa kusina. Habang nagkukwento ako ay napapansin ko na tumitingin si mama sa pintuan ng kusina namin. Ma, nung chinan ko yung pater noster, parang nasusunog siya, sabi ko. Tapos nung tinapat ko na itong Biblia, biglang nagkarakto sa kamay ko. Hinawakan ni mama yung natirang pahina na hindi nasunog, yung part ng Gospel of St. John. Dre, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? The Word was God. Pinotektahan tayo ng salita niya. Kung hindi mo to nagawa sa panaginip mo ay baka hindi na tinuloy ni mama ang sasabihin niya. Pero alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Baka hindi na kami nagising pa. Hindi na kami nakatulog ni mama ng gabing yon, Papa Dudut. Nagtimpla kami ng kape pero hindi namin mainom. Nakaupo lang kami sa sala, nakabukas lahat ng ilaw. Tuwing may kakaluskos na sanga ng puno sa labas, napapalingon kami kaagad. Pakiramdam namin kahit nawala na yung babae, may naiwan siyang mantsa ng takot sa bahay. Hindi na normal to, Dre, sabi ni mama habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi lang basta galit ang nararamdaman ng pamilya ng papa mo sa atin. May mas malalim silang ginagawa. Yung panlalamig nila, yung hindi pagbisita, lahat yun ay parang paghahanda para sa gabing ito. Napatingin ako sa orasan, eksaktong 2:00 noong nagising ako at hanggang ngayon parang tumigil ang oras para sa amin. Napansin ko rin na yung pusa namin sa labas na laging maingay tuwing madaling araw ay biglang natahimik. Wala rin kahit na isang aso na kumakahol sa buong compound. Yung katahimikan mas nakakatakot kesa sa ingay. Ma, kailangan nating humingi ng tulong, ang sabi ko. Hindi natin kaya to nang tayo-tayo lang. Kung pati sa panaginip ay hinahabol nila tayo, wala na tayong takas. Tumango si mama at doon niya nabanggit si Tatang. May pinsan ng papa mo sa malayo sa kabilang bayan. Sabi nila may dunong daw yon sa mga ganitong bagay. Bukas na bukas ay pupuntahan natin siya. Bago sumikat ang araw, kinuha ni mama yung hati-hating Biblia at maingat na binalot sa isang puting tela. Nilagay niya yon sa loob ng isang kahon. Para kaming mga may dalang ebidensya ng isang krimen na hindi gawa ng tao. Habang nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa labas, doon ko naisip, kung ito ang epekto ng isang gabi lang, paano pa nga ang mga susunod na araw? At ang pinaka-importante, tanong sa isipan ko, bakit si Lola? Bakit kailangan sarili naming kadugo ang gumawa nito sa amin? Doon ko na-realize ang pinakamatalim na saksak ay laging galing sa mga taong pinagkakatiwalaan mong yayakap sa iyo. At ang laban na to ay kakasimula pa lamang. Kinabukasan maaga kaming gumising ni mama, sabog ang antok ko. Pero yung adrenaline sa katawan ko ay parang kape na nagpapatakbo sa akin. Sumakay kami ng 2 jeep para lamang makarating sa medyo liblib na bahagi ng Rizal. Habang nasa biyahe, yakap-yakap ni mama yung kahon na kinilalagyan noong hating Biblia. Para siyang may dalang bomba na anumang oras ay sasabog na. Dre, huwag kang masyadong malikot. Pagdating natin doon, bulong ni mama, respeto lang tayo kay Tatang. Pagbaba namin sa kanto, naglakad pa kami sa isang eskinita na puno ng mga puno ng kaimito at mangga.
Sa dulo noon ay may isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Walang signage na albularyo o kung ano paman. Pero alam mong iba yung vibe ng lugar. Tahimik pero hindi yung nakakatakot na tahimik sa bahay namin. Ito yung tahimik na parang safe ka. Pagpasok namin sa bakuran, nakita namin ang isang matanda na nakaupo sa tumba-tumba. Nakasuot lamang siya ng kupas na sando at maluwag na shorts. Siya si Tatang, maputi na ang buhok niya pero yung mga mata niya, Dre, parang tumatago sa kaluluwa mo. Hindi pa kami nakakalapit ng tuluyan ay tumingin na siya sa amin. Dumating din kayo, sabi niya sa baritono at kalmadong boses. Kaninang madaling araw ko pa kayong nararamdaman. Nagkatinginan kami ni Mama. Tatang, paano niyo po nalaman? Tanong ni Mama habang nagmamano. Ang itim na usok ay hindi basta-basta nawawala yan. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Ikaw yung lumaban kagabi, hindi ba? Yung batang nag-chant. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Wala pa kaming sinasabi pero alam na niya yung tungkol sa panaginip ko. Inimbitan niya kami sa loob ng bahay niya. Amoy kamangyan at tuyong dahon sa loob. May maliit siyang altar na puno ng mga bote ng langis, mga ugat ng puno at mga kakaibang bato. Nilabas ni Mama yung hating Biblia sa kahon. Pagkakita ni Tatang doon, napabuntong hininga siya. Matindi ang galit, gusto kayong ubusin. Sino pong may gawa nito, Tatang? Tanong ni Mama na nanginginig na naman ang boses. Huminga ng malalim si Tatang at kumuha ng isang tanso ng mangkok na may tubig. Naghulog siya ng kaunting langis at tinignan yung mga nabuong hugis. Hindi lang isa ang kinuhang gumawa sa inyo. 4 sila. Napaupo ako sa tabi ni Mama. 4? Bakit kailangan ganun karami? Dahil ang nag-utos sa kanila ay kadugo ninyo. At alam niyang malakas ang pananampalataya ninyo kaya kumuha siya ng mga eksperto sa iba't ibang larangan ng kadiliman. Paliwanag ni Tatang. Isa-isa niyang dinetalye ang team na binuo laban sa amin. Ang mangkukulam, the striker, ito yung gumagawa ng physical na sakit. Yung mga bukol na lilitaw na lamang. Yung mga hindi makahinga. Yung mga boses na naririnig ninyo. Siya yung force na umatake sa iyo kagabi, Dre. At para sa kontrabuelta, the shield, ito ang trabaho ay harangan ng anumang dasal o balik kulam na gagawin ninyo. Kapag sinubukan nating ibalik ang sumpa, siya ang sasalo para hindi tamaan ng nagutos. Ang para sa kontra na sumbalik, the redirector, ito naman ang tinitiyak na kahit mamatay ang mangkukulam, hindi mapuputol ang sumpa. Iikot at iikot lamang yan sa pamilya ninyo habang sa maubos kayo. Ang nagutos, the mastermind at syempre ang lola ninyo, siyang battery ng lahat ng ito. Ang galit niya ang nagpapakain sa 4 na ito. Napaiyak na lamang si Mama Papadudut. Bakit po, Tatang? Nanay siya ng asawa ko. Apo niya si Dre. Ano bang nagawa namin? Tumingin si Tatang sa malayo. Minsan ang inggit at puot, hindi kailangan ng rason. Sapat na ang makita kayong masaya para mag-init ang dugo niya. Pakiramdam niya noong nawala ang anak niya ay kinuha niyo rin ang lahat sa kanya. Kumuha si Tatang ng isang maliit na bote ng langis at ibinigay sa akin. Dre, matagal na labanan ito. Hindi ito matatapos sa isang dasal lamang. 4 ang kalaban natin at isa-isa natin silang kailangang pabagsakin.
Pero tandaan ninyo, ang pinakamalakas nilang armas ay ang takot ninyo. Kapag hindi kayo natakot, wala silang panggatong sa sumpa nila. Umalis kami kay Tatang na may dalang mga proteksyon. Mga pangontra na ilalagay sa ilalim ng unan, mga langis na ipapahid sa pintuan at mga dasal na kailangang bigkasin gabi-gabi. Pero habang naglalakad kami palabas ng iskinita ay naramdaman ko na parang may matang nakatingin sa amin mula sa mga puno. Alam ko na sa mga sandaling yon, nalaman na ng 4 na mangkukulam na may kakampi na kami at lalo lamang silang magngangalit. Ang sumunod na mga buwan ay naging parang new normal namin na puno ng kilabot. Alam mo yung feeling na kahit nag-aral ka para sa exam o kaya ay nanonood lang ng TV, kailangang laging alerto ang pakiramdam mo. Ganon ang buhay namin. Hindi kami pwedeng mag-relax kasi alam namin yung 4 na warlords ni Lola ay laging naghahanap ng butas. Dre, pahiram mo na yung langis sa mga hamba ng pintuan. Pahiram mo na ng langis, ngayon na, utos ni Mama. Gabi-gabi. Naging ritual na namin yon bago matulog. Magwiwisik kami ng benditang tubig na ibinigay ni Tatang sa bawat kanto ng bahay. Pero kahit na anong proteksyon ang gawin namin, naramdaman pa rin namin yung pressure at minsan habang naglalakad ako sa compound papasok ng eskwelahan, makikita ko ang isa sa mga tita ko na nakadungaw sa bintana. May hawak na baso ng tubig at parang may ibinubulong habang nakatingin sa akin. Yung titig na parang gusto kang matisod o mapahamak. Sabi ni Tatang, nagsimula na raw ang bakbakan. Hindi namin nakikita pero sa likod ng tabing si Tatang at yung 3 mangkukulam ay nagkakasukatan na ng lakas. Ang unang bumigay ay yung mangkukulam, the striker. Isang gabi bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na hiyaw mula sa kabilang bahay sa compound. Hindi namin alam kung anong nangyari pero ang balita ay bigla na lang daw itong nagkasakit, yung tipong hindi makatayo at parang sinusunog ang balat kahit na wala namang lagnat. Sabi ni Tatang sa amin nung dinalaw namin siya, nabaliktad na natin ang una. Ang apoy na ibinuga niya sa inyo sa kanya na bumalik. Pero hindi pa tapos. Matagal ang naging laban sa kontrabuelta at kontra sumbalik. Ito yung part na nakakapagod, Papa Dudut. Umabot yon ng ilang taon habang tumatanda ako. Habang nagtatapos ako ng high school at nag-college, ramdam ko pa rin yung bigat. Minsan bigla na lamang kaming magkakasabay-sabay na magkakasakit sa bahay, yung tipong lahat kami ay may matinding trangkaso na hindi tinatabla ng gamot. Ma, bakit ayaw pa nilang tumigil? Tanong ko isang gabi habang nakaupo kami sa dilim dahil biglang napundi lahat ng bumbilya namin ng sabay-sabay. Kasi hanggat buhay si Lola ninyo, hanggat may pera siyang pambayad sa mga yan, hindi sila hihinto, sagot pa ni Mama. May mga pagkakataon na tinatawag kami ni Tatang sa dampa niya. Mukhang pagod na rin si Tatang noon. Sabi niya, Dre, Aling Mary, pagod na yung 2 natitira. Pero ang lola ninyo, nag-aalay na ng kung ano-ano para lamang manatili ang sumpa. Gusto nyo na bang tapusin natin ito ng tuluyan? Alam ko ang ibig sabihin ni Tatang. Pwede niyang itumba si Lola gamit ang sarili niyang dunong, isang ritual lang. Pwedeng mawala na yung lahat ng sakit at bigat sa buhay namin. Pero si Mama, kahit gaano na kami nahihirapan, humawak sa kamay ko at tumingin kay Tatay. Kay Tatang. Wag po Tatang, nanay pa rin siya ng asawa ko. Hayaan natin ang Diyos ang humusga sa kanya. Ayaw namin magkaroon ng dugo ang aming mga kamay.
kahit sa paraang espiritual. Naiyak ako noong marinig ko yon, Papa Dudut, kasi totoo naman. Kahit na tuwing gabi ay pinapahirapan kami ni Lola. Kahit na pakiramdam namin ay ninanakawan kami ng normal na buhay ay may puwang pa rin ang awa sa puso namin. Lola ko pa rin siya. Sa loob ng halos 10 taon, isa-isang nalagas ang mga kasabwat niya. Ang huling nabalitaan namin, yung isa ay naging parang tuliro at nawala sa katinuan. Palakad-lakad sa kalsada at kumakausap sa hangin. Yung isa naman, bigla na lamang daw natuyo ang katawan hanggang sa malagutan na nga ng hininga. Kami naman ay nanatiling buo, mahirap, nakakapagod at maraming gabi na puyat dahil sa takot. Pero hindi kami natibag. Hanggang sa dumating ang 2019 ng taon na lahat ng ipinunla ni Lola ay tuluyan ang bumalik sa kanya. Papa Dudut, medyo tahimik na ang buhay namin noon pero ang trauma nandun pa rin, parang peklat na hindi na nawawala. Isang araw ay nakatanggap si Mama ng tawag mula sa isang dating kapitbahay namin sa Antipolo. "Aling Mary, ang biyenan ninyo malubana." Sabi-sabi, mukhang hindi magandang lagay. Litanya nang nagbalita sa amin. Nabalitaan namin na tinamaan daw si Lola ng isang kakaibang bukol sa kanyang tagiliran. Sabi ng mga nakakakita, hindi ito ordinaryong sakit. Ang bukol daw ay kasing laki ng kamao. Pero ang nakakapangilabot, para itong may sariling pintig. Parang may kung anong bagay na gustong kumawala sa loob ng katawan niya. Sabi ng mga kapitbahay, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, ang eksaktong oras nung umatake sa akin ang Black Lady noong 3rd year high school ako, nagsisimulang magwala si Lola, sumisigaw siya sa sakit. Pero ang sigaw niya ay hindi tunog ng tao. Parang yung mga matitinis na kiskis ng bakal na narinig ko sa panaginip ko noon. Ang mas malala pa ay naging parang tuliro si Lola. Nakikita raw siya na may gumagapang sa labas ng bahay nila, madungis at umiiyak. Kinakatok niya mga pintuan ng mga kapitbahay na dati inaway o kinulam niya. "Sorry, patawarin niyo ako. Paalisin niyo na sila." Yan daw ang paulit-ulit niyang sinasabi habang nakatingin sa kawalan na tila ba may mga taong nakapaligid sa kanya na hindi nakikita ng iba. 3 buwan siyang nagdusa ng ganon, Papa Dudut. Ang amoy daw sa loob ng kwarto niya ay parang amoy ng nabubulok na karne at asupre. Ang mismong amoy na naramdaman ko sa Biblia namin noon. Sabi ni Tatang nang huli namin siyang makausap, ang sumpa kapag wala nang mahanap na matitirhan ay bumabalik sa pinanggalingan. Tinupok na siya ng sarili niyang galit. Namatay si Lola pagkatapos ng 3 buwang paghihirap. Pero kahit hanggang sa huli ang pamilya ni Papa ay hindi pa rin kami kinausap. Noong libing niya, si ate na lamang ang pinapunta namin para magbigay pugay. Kahit papaano ay nanay pa rin siya ni Papa. Pero kami ni Mama nanatili na lamang kami sa malayo. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagod. Ngayong 2026 na, madalas ko pa rin makita yung hating Biblia na yon. Nakadisplay pa rin siya sa altar namin. Nakabalot sa puting tela. Hindi na namin ito ipinaayos kasi gusto naming magsilbi itong paalala. Paalala na ang kadiliman ay totoo at minsan ay nanggagaling ito sa mga taong inaasahan nating magpoprotekta sa atin. Pero paalala rin ito na sa huli ang salita at ang pagpapatawad ay ang pinakamabisang kalasag. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung bakit gano'n na lamang ang galit nila sa amin. Minsan naiisip ko na baka dahil sa mana o baka naman dahil sa inggit o baka sadyang may mga tao lang na talagang gustong mamuhay sa dilim. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, Papa Dudut, ay pinili naming patawarin si Lola. Hindi dahil sa karapat dapat siya, kundi dahil ayaw naming dalhin ng bigat na dinala niya hanggang sa hukay.
Pinutol na namin ang cycle ng sumpa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tahimik na ang gabi namin sa Antipolo, wala na yung mga humming at wala na yung itim na belo. Ang tanging naririnig ko na lamang tuwing madaling araw ay yung katahimikan ng isang pamilyang sa wakas ay malaya na. Minsan ang pinakamalaking plot twist sa isang kwento ng Kulam ay hindi kung paano natalo ang kalaban, kundi kung paano nananatiling mabuti ang puso mo sa kabila ng lahat ng kasamaan na pinaranas sa iyo. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay mapili po ninyong i-upload sa inyong channel. Makahingi din sana ako ng payo sa inyo. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dre. Maraming salamat kay Dre sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang maipapayo ko sa iyo ngayon ay panatilihin ang katatagan ng loob at ang lawak ng pangunawa na ipinamalas niya sa kabila ng napakabigat na karanasan. Sa mundong madaling maghiganti, ang pagpili sa kapatawaran ay hindi bilang pagtanggap sa mali kundi bilang paraan ng pagpapalaya sa sariling damdamin. Ay isang pambihirang katapangan po yan. Huwag mong hayaang ang takot mula sa nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Bagkus ay gamitin mo ang iyong husay sa pagkukwento at pagsusulat upang magbigay linaw at lakas sa iba na dumaranas din ng tila walang katapusang pagsubok. Tuloy-tuloy lang ang pagkapit sa iyong pananampalataya at sa salita na nagligtas sa inyo, dahil ang pinakamabisang proteksyon laban sa anumang sumpa ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at pusong walang puwang para sa mga puot. Samantala, nalaman natin sa kwentong ito na ang kadiliman, gaano man ito kalakas o kaorganisado, ay walang laban sa liwanag ng pananampalataya at pagpapatawad. Ipinapakita nito na ang puot ay parang apoy na kung hindi mo bibigyan ng panggatong sa pamamagitan ng paghihiganti o takot, ay kalaunang matutupok ang mismong may-ari nito. Itinuturo din ng karanasan ni Dre na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagpapabagsak sa kaaway, kundi sa pananatiling buo ng pagkatao at pagmamahala ng pamilya sa gitna ng mga unos. Sa huli, ang kwento ay isang paalala na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa mga sumpa o itim na sining, kundi sa tibay ng loob na piliin ang kabutihan kahit na ang mundo sa paligid mo ay tila nilalamo na ng kadiliman. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napapanood po tayo sa Spotify at sa YouTube. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po